Ito ang bomber na lumalabas sa glass case na nagsasabing break in case of war. Kilala bilang Bone sa pamamagitan ng aircrew nito, ang B-1 Lancer ay isang iconic na sasakyang panghimpapawid na makakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bomber sa inventaryo ng US. Ang isa sa mga bagay na ito ay ang napakalaking kargamento na maaaring dalhin ng Bone na may kakayahang maghatid sa susunod na araw ng 75 pounds ng paputok na demokrasya saan man sa mundo gaya ng nakikita sa isa sa mga pinakamapangwasak na welga ng US hanggang ngayon. Noong huling bahagi ng Enero 2024, ilang daang tauhan ng US Army at Air Force ang nagsasagawa ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain sa isang malayo ngunit makabuluhang estratehikong pag-install ng militar na kilala bilang Torre 22, matatagpuan sa hilagang silangang disyerto ng Jordan, ilang milya lamang mula sa hangganan ng Syria. Ang base ay nagsilbing higit pa sa isang koleksyon ng mga tolda, bantayan at matigas na mga silungan. Para sa Washington, kinakatawan nito ang isang pasulong na outpost sa paglaban sa terorismo at lalong isang balwarte laban sa impluensyang Iranian na gumagapang sa gitnang silangan. Para sa Tehran at sa network nito ng mga kaalyadong milisi, gayunpaman, sinasagisag nito ang isang hindi kanais-nais na yapak ng mga Amerikano, isang tinik sa panig ng kanilang mga ambisyon sa rehiyon. Ang kahalagahan ng Tower 22 ay nasa kalapitan nito sa Al-Tanf Garrison na matatagpuan sa kabila lamang ng hangganan ng Syria sa loob ng formal na itinalaga ng militar ang US Al-Tanf Deconfliction Zone DZ. Ang sonang ito na itinatag ilang taon na ang nakalilipas ay nilayon upang maiwasan ang mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng koalisyon mga hukbo ng rehimeng Syria at mga unit ng Russia na tumatakbo sa lugar. Ngunit sa paglipas ng panahon ito ay naging isang lugar ng pagtatanghal para sa mga operasyon ng US. At kasosyo lalo na ang pagsasanay at suporta ng ilang mga nasuri na grupo ng oposisyon. Ang mga mandirigma na ito ay inatasang sugpuin ang mga labi ng ISIS habang sabay-sabay na kumikilos bilang isang buffer laban sa mga milisya na suportado ng Iran na nagtatangkang magtatag ng isang walang patid na koridor sa lupa na umaabot mula Tehran hanggang Iraq at Syria hanggang sa Lebanon. Para sa mga Amerikanong commander, ang Tower 22 ay kailangang-kailangan. Ang logistical na puso ang nagpanatiling buhay ng Al-Tanf, nagsusupply ng pagkain, gasolina, bala at higit sa lahat suporta sa intelligence at aerial surveillance. Ang mga maliliit na drone flight ay isinasagawa araw-araw mula sa lugar na nagbibigay ng patuloy na stream ng reconnaissance data, hindi lamang laban sa mga jihadist cells kundi pati na rin sa pagsubaybay sa mga paggalaw ng Iranian proxy militias na tumatakbo sa rehiyon. Sa nakamamatay na araw sa huling bahagi ng Enero, ang mga sundalo at airmen na nakatalaga sa Tower 22 ay ginagawa ang kanilang mga gawain. Sinuri ng mga tauhan ng pagpapanatili ang mga kagamitan. Sinusubaybayan ng mga opisyal ng komunikasyon ang mga network na nag-uugnay sa bases sa Central Command. Sinuri ng mga security patrol ang tigang na disyerto at hinihintay ng mga flight controller ang pagbabalik ng drone na ipinadala sa isa pang routine surveillance mission. Para sa karamihan ng mga miyembro ng serbisyo, ito ay tila tulad ng ibang araw sa mahigpit na pag-post na ito. Ngunit ligid sa kanilang kaalaman, may dumarating na bagyo sa kabila ng abot-tanaw. Iranian-sponsored militias na kumikilos sa ilalim ng payong ng tinatawag na paglaban ng Islam sa Iraq ay mahigpit na nagmamasid sa mga outpost ng US sa loob ng maraming buwan. Ang kanilang diskarte ay nagbago ng husto pagkatapos ng pagsiklab ng Israel-Hamas war noong Oktubre 2023 na nagalab sa buong rehiyon ng tumitinding tensyon. Pinahintulutan ng Tehran ang mga proxy nito na patindihin ang presyon sa mga posisyon ng US sa Iraq, Syria at ngayon ay Jordan sa pagsisikap na mapilitan ang presensya sa Middle East sa isang suliranin Washington man sa silangan sa lumalawak na tunggalian. Alam na alam ng mga milisya ang kahinaan ng Tower 22.
Hindi tulad ng mas malaki at mas pinatibay na mga instalasyon tulad ng Al Udeid sa Qatar o Ain al-Assad sa Iraq. Ang Tower 22 ay maliit na kahiwalay at pinagtatanggol lamang ng isang maliit na grupo ng mga tropang US at Jordanian border guards. Iminumungkahi ng mga pagtagas ng intelligence na pinag-aralan ng mga umaatake ang mga pattern ng paglipad ng base mga gawain at maging ang limitadong mga panlaban na magagamit. Ang kanilang pinlano ay simple ngunit mapangwasak, isang drone strike na makakalagpas sa mga depensa at tatama sa pinakapuso ng instalasyon habang ang mga nakatira dito ay hindi gaanong handa. Nang lumapit ang kaaway na drone, ginawa ito sa eksaktong oras na nakatakdang bumalik ang isang surveillance drone ng US. Hindi ito nagkataon. Sa pamamagitan ng paggayas sa profile ng paglipad ng isang inaasahang magiliw na sasakyang panghimpapawid, sinamantala ng mga umaatake ang isang window ng kasiyahan. Ang mga tauhan ng Amerikano na inaasahan ang kanilang sariling drone ay nabigong agad na makilala ang papasok na banta. Sa loob ng ilang sandali, ang armas na UAV ay bumangga sa living quarters ng base na nagpakawala ng nakamamatay na pagsabog. Ang resulta ay sakuna. 3 miyembro ng serbisyo ng US ang napatay kaagad at 2 dosenang iba pa ang nasugatan. Ang ilan ay kritikal. Minarkahan nito ang nag-iisang nakamamatay na pag-atake sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon mula noong kasagsagan ng kampanyang anti-ISIS. Ilang taon na ang nakalilipas. Para sa mga tropa sa lupa, ang pagkabigla ay mabilis na naging kaguluhan. Ang mga mediko ay nagsikap na gamutin ang mga paso at mga sugat sa shrapnel. Sinigurado ng mga puwersang panseguridad ang paligid sa takot sa mga follow-up na welga at ang mga komander ay nagmamadaling makipag-ugnayan sa isang emergency na pagtugon sa mga autoridad ng Jordan. Ngunit sa kabila ng agrang trahedya, ang pag-atake sa Tower 22 ay nagdala ng malalim na estratehikong implikasyon. Ipinakita nito una sa lahat na ang mga milisya na suportado ng Iran ay may parehong kakayahan at layunin na hampasin ang mga posisyon ng US sa labas ng Iraq at Syria na pinalawak ang larangan ng digmaan sa Jordan, isang bansang matagal nang itinuturing na medyo matatag at ligtas mula sa mga direktang pag-atake. Para kay Amman, ito ay isang lubhang nakakabagabag na pag-unlad. Ang Jordan ay may kasaysayang lumakad sa isang maingat na linya na nakikipagtulungan ng malapit sa Estados Unidos habang pinapanatili ang maselan na ugnayan sa mga pabagubagong kapitbahay nito. Ang welga ay nanganganib na idrag ang Jordan ng mas malalim sa shadow war sa pagitan ng Washington at Tehran. Para sa Washington, pinilit ng insidente ang isang mapanlinlang na muling pagtatasa ng diskarte nito sa gitnang silangan. Mabilis na kinondena ng mga opisyal ang pag-atake, nangako na mananagot ang mga responsable. Ngunit ang dilema ay matingkad. Ang isang malakas na paghihiganti ay nanganganib na lumaki ang Iran sa panahon na ang mga gumagawa ng patakaran ng US ay desperado na maiwasan ang isang mas malawak na digmaan, lalo na sa patuloy na krisis sa Gaza. Sa kabilang banda, ang isang nakamute na tugon ay nagsapanganib sa pagpapalakas ng loob ng mga milisya at pagbibigay ng senyales ng kahinaan sa mga kalaban sa buong rehiyon. Napansin ng mga analyst ng militar na ang pag-atake sa Tower 22 ay hindi lamang tungkol sa pagpatay sa mga tropang Amerikano. Ito ay isang kalkuladong mensahe. Sa pamamagitan ng pag-strike sa naturang critical na logistics hub, hinangad ng mga milisya na pahinain ang kumpiyansa ng US sa kakayahan nitong protektahan ang sarili nitong puwersa na posibleng mapabilis ang mga tawag sa loob ng Washington upang bawasan ang bakas ng militar ng Amerika sa rehiyon. Bukod dito, ang timing pagdating habang ang mga gumagawa ng patakaran ng US ay nakipagbuno sa tumataas na panggigipit sa loob ng bansa upang maiwasan ang pagkakasalubong sa mga bagong digmaan ay hindi aksidente. Ang Tehran ay tumataya na ang Washington ay magiging maingat marahil kahit na pinigilan sa paghihiganti nito.
Gayunpaman, ipinakita ng kasaysayan na hindi maaring baliwalain ng mga pinunong Amerikano ang gayong mga provokasyon. Ang pagkamatay ng mga miyembro ng serbisyo ng US ay halos palaging nagpapalitaw ng mga kahihinatnan sa politika at militar, anuman ang mas malawak na mga pagsasaalang-alang sa estratehiko. Sa mga araw kasunod ng pag-atake, ang mga debate ay umusbong sa mga koridor ng kapangyarihan ng Washington. Dapat bang direktang mag-aklas ang US sa mga target ng Iran? Dapat bang limitahan ang paghihiganti sa mga proxy groups sa Syria at Iraq? O dapat ba nitong gamitin ang insidente para mag-rally ng internasyonal na suporta laban sa destabilizing na aktibidad ng Tehran? Ang bawat opsyon ay nagdadala ng mga panganib at walang garantisadong pagpigil. Sa huli, binibigyang diin ng trahedya sa Tower 22 ang hina ng posisyon ng US sa gitnang silangan sa kabila ng mga taon ng pamumuhunan, alyansa at pag-deploy ng militar. Ang maliliit na grupo ng mga determinadong mandirigma na sinusuportahan ng Iran ay maaari pa ring magdulot ng masakit na pagkalugi. Itinampok din nito ang lumalagong pagiging sopistikado ng drone warfare kung saan ang mga low-cost unmanned system ay maaring makalampas sa mga mamahaling network ng depensa at mag-strike ng may katumpakan. Ang pag-atake ay hindi ang huling paghaharap sa pagitan ng mga puwersa ng US at mga proxies ng Iran. Ngunit ito ay nagsilbing isang nakagigimbal na paalala sa mga disyerto ng hilagang silangan ng Jordan malayo sa mga headline ng Washington at Tehran. Ang anino ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay pumasok pa lamang sa isang bago at mapanganib na yugto. Ang Iraqi Popular Mobilization Force Militia Group ay naglunsad ng isang armadong drone mula sa isang lugar sa Syria. Habang patungo ito sa liblib na base, nagkataon lang nakasabay ng pagbabalik ng surveillance drone. Nang mahina ang kanilang pagbabantay, hindi ito namalaya ng mga Amerikano hanggang sa huli na ang lahat at ang drone ay sumabog sa isang barracks area sa base na ikinamatay ng 3 at nasugatan ang 12 ng iba pa. Sa resulta ng pag-atake na ito, mabilis na nakumpirma ng mga commander ng Amerika na isang milisya na sinanay ng Iran ang responsable sa pag-atake. Upang maturuan sila ng leksyon, nagpasya ang US na magpadala ng 2 B-1 bombers bilang bahagi ng strike package upang paalalahanan ang mga Iraqi na aktwal na namamahala sa lugar. Gayunpaman, ang mga grupong ito ng milisya ay mahusay na nakahanda na may malalim na mga bunker sa ilalim ng lupa na pinalakas ng toneladang konkreto. Ngunit kung inaakala ng mga teroristang iyon na sila ay ligtas, mayroon silang isa pang darating. Habang naghahanda ang 2 B-1 Lancers na lumipad mula sa kanilang airbase sa Texas, nagkaroon ng gulo ng aktibidad sa ibaba ng sasakyang panghimpapawid habang ang mga ground crew ay nag-aagawan upang buuin ang lahat ng mga bomba na ilalabas ng bomber na kilala bilang Bone sa mga tauhan nito sa mga target nito sa gitnang silangan. Bagamat maaring isipin ng isang tao na nakuha ng B-1 Lancer ang kanyang cool na palayaw dahil wala itong iniwan kundi isang tumpok ng mga buto sa likuran nito, lubos kang magkakamali. Bagamat tiyak na angkop ang Bone ay isang shorthand na version lamang ng B-1 na pinagtibay ng mga tauhan ng Air Force at ang pangalan ay nananatili mula noon. Ngunit huwag hayaang lokohin ka ng kakulangan ng isang cool na kwento ng pinagmulan ng sasakyang panghimpapawid dahil tiyak na nakamamatay ito. Kapag tumitingin sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid, makikita ng isa na ang eroplano ay may 3 pangunahing bomb bay. Ang mga bay na ito na tinatawag na Forward Intermediate Aft Bomb Bays ay maaring maglaman ng maximum na pinagsamang bigat na 725,000 pounds ng mga bomba. Ngunit paano makakapagsiksikan ang mga tauhan ng hanggang 8,500-pound na bomba sa isang sasakyang panghimpapawid na 137 talampakan lamang ang haba at 34 talampakan ang taas? Ang susi dito ay tinatawag na SECBM na kumakatawan sa Smart Equipped Conventional Bomb Module. Sa loob ng bawat bay, ang ground crew ay magko-configure ng module na magkasya sa loob ng bawat bomb bay.
habang ang Bone ay maaaring magkaroon ng parehong module sa bawat buy upang magdala ng parehong uri ng bomba para sa buong payload. Hindi ito pangkaraniwan. Halimbawa, kapag nasa pinakamataas na kapasidad ng pagdadala ng bomba, ang bawat Bone ay maaaring humawak ng 82 1st-Major Caruso na hindi ginabayan na 500-pound na bomba. Gayunpaman, habang ang mga ito ay magiging mabuti para sa pagbomba ng karpet sa isang malawak na lugar para sa uri ng Precision Strike Commander na kailangan para sa sitwasyon ng Bone ay mangangailangan ng isang bagay na medyo mas tumpak. Para sa misyong ito, malamang na pinuna ng mga tripulante ang pasulong na buy ng 12 Mercalzo 22 na bomba na may mga naka-install na guidance kit upang gawing mga smart munition ang mga ito. Ang mga bombang ito ang magiging perpektong isang sukat na angkop sa lahat ng bomba para sa pagkuha ng mga estruktura at bunker sa itaas ng lupa. Ngunit ang Bone ay malamang na may dalang bagay para sa mga teroristang sinusubukang tumakas din. Sa layuning ito, ang immediate bay ay maaaring maglaman ng 10 CBU-103s. Ang mga bala na ito ay kilala bilang wind-directed cluster munitions na nagpapakalat ng 202 submunitions na idinisenyo upang ilabas ang mga armored vehicle at personnel sa malawak na lugar, panghuli upang tamaan ang mga target sa mahabang hanay bago ang mga terorista ay maaaring magdala ng anumang mga anti-air system upang dalhin o tumakas. Ang ikatlong buy ay malamang na mayroong AGM-150-8 JASSM. Depende sa variant na ginamit, maaaring hampasin ng Bone ang mga target hanggang 1,000 milya ang layo na maaaring sirain ang mga kuta ng terorista na ito bago pa man nila nalaman na naroon sila. Tulad ng nakikita mo, ang isang malawak na hanay ng mga option ay magagamit sa mga commander na naglalagay ng isang strike package para sa isang B-1 bombing run, at ang mga uri ng armas na ito ay nakakamot lamang sa ibabaw ng kung ano ang maaaring dalhin ng B-1. Bilang karagdagan, ang Bone ay maaaring mag-deploy ng mga naval mine, ilang iba pang uri ng long-range missiles at maraming 6 na pakete ng GBU-39 na maliit na diameter na bomba na maaaring magdala ng kabuuang hanggang 144 na individual na bomba na maaaring ibagsak ng Bone. At ito lamang ang maaaring dalhin ng bomber sa loob. Sa buong sasakyang panghimpapawid, mayroong 6 na panlabas na hardpoint na maaaring ikabit ng mga ground crew ng higit pang mga armas o mga tangke ng gasolina para sa mga napakahabang misyon. Ngunit habang umaalis ang pares ng Bones para ilabas ang kanilang mga target sa Syria at Iraq, may ilang tao na tumutulong sa mga piloto sa likuran ng sasakyang panghimpapawid. Habang ang B-1 ay kinokontrol ng isang tradisyonal na piloto at co-pilot na nakaupo sa tabi ng isa't isa, may 2 pang tauhan sa likuran ng eroplano. Ang paglalakad sa isang maliit na koridor sa likuran ng sasakyang panghimpapawid ay isang serye ng mga panel ng instrumento. Dito nakaupo ang 2 opisyal ng armas ng Bone at aktwal na naghahatid ng kargamento kasama ang isang tao na namamahala sa mga nakakasakit na armas na binanggit dati, at ang isa ay namamahala sa mga sistema ng pagtatanggol sa sarili ng eroplano. Ang Bone ay handa na para sa anumang sitwasyon na maaari nitong makaharap. Sa napakaraming firepower sa kanilang mga kamay, ang B-1 ay may pinakamataas na kapasidad sa pagdadala ng anumang bomber na kasalukuyang nasa serbisyo. Nagbibigay daan ito sa mga commander na gamitin ang Bone para mabilis na umatake ng malaking bilang at uri ng mga target. Gayunpaman, ang B-1 ay mangangailangan ng higit sa maraming bomba upang maging matagumpay sa misyong ito. Pagkatapos ng lahat, salamat sa mga sandata at pagsasanay ng Russia at Iran. Ang mga milisya na tinatarget ng mga bombero na ito ay kabilang sa mga pinakaarmadong at handa na mga terorista sa buong rehiyon. Ngunit huwag mag-alala dahil ang Bone ay may ilang hindi pa nakikitang engineering na ginagawa itong karaniwang isang mabigat na bomber
na nagpapanggap bilang isang fighter jet upang maiwasan ang anumang mga anti-air system na taglay ng mga terorista. Kapag nagsasagawa ng mga welga sa mga pinagtatalo ng airspace tulad ng sa Syria, isa sa pinakamalaking bentahe ng Bone ay ang napakalaking makina sa likod. Kung ikukumpara sa mga bombero tulad ng B-2, ang hulihan ng sasakyang panghimpapawid na ito ay mas makapal kaysa sa isang mangkok ng oatmeal. Salamat sa 4 na General Electric afterburning turbofan engine. Sa max na output na 30,580 pounds ng thrust sa buong afterburner ang Bone ay maaaring umabot sa nakakagulat na bilis na 1.2 Mach. Hindi masyadong malabo para sa isang bagay na tumitimbang ng hanggang 480 pounds na ganap na load. Ngunit bukod sa pagiging matabang bata na maaaring tumakbo ng mabilis ang Bone, ay may ilang mga tampok na nagpapakilala sa bawat iba pang bomber na nauna rito. Sa loob ng sabungan sa tabi ng piloto ay kung ano ang mukhang isang pingga sa kanyang kanang bahagi na may mga numeral na pagtatalaga tulad ng isang protractor. So isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan may natutunan ka sa K-12 na aktual na nalalapat sa totoong buhay, maaring ayusin ng piloto ang antas na ito upang baguhin ang anggulo ng pag-atake sa mga pakpak. Sa pagtingin sa labas, makikita mo na kapag ginawa ito ng piloto ang mga pakpak, ay maaring pumunta mula sa buong pasulong hanggang sa mahigpit. Sa isang buong forward configuration, ang mga pakpak ng Bone ay talagang halos patayo sa sasakyang panghimpapawid sa halos 15-degree na anggulo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggalaw ng lever na ito, maaaring dalhin ng piloto ang mga pakpak ng mahigpit sa katawan ng eroplano sa buong sweep sa isang anggulo na 67.5 degrees. Kahit na hindi isang bagong konsepto sa sarili nito dahil sa paggamit nito sa ilang fighter aircraft tulad ng F-14 Tomcat, ito ay isang revolutionaryong tampok para sa mga bombero. Ang pagkakaroon ng variable swept wings ay nagbibigay daan sa Bone na magkaroon ng katatagan na kailangan nito para sa mababang bilis ng paglipad habang mabilis na lumilipat sa disenyo ng Delta Wing upang payagan itong mapanatili ang pormasyon sa fighter aircraft. Asyang elementong ito ay mahalaga dahil habang ang pagbuo ng mga B-1 at ang kanilang mga fighter escort ay papalapit sa mga target na lugar, ang Bone ay hindi gustong umalis sa alikabok at maging mahina sa Syrian fighter aircraft. Ngunit kung naisip mo na ito ay hindi sapat upang ilipat ang isang chonky na batang lalaki tulad nito, tama ka. Gayunpaman, ang mga taga-disenyo ng sasakyang panghimpapawid ay nauuna ng isang hakbang dahil idinisenyo nila ang eroplano na may mga pahalang na stabilizer na maaari ding ilipat ng nakapag-iisa. Sa pagtingin sa likod ng sasakyang panghimpapawid, makikita mo ang dalawang stabilizer na ito sa buntot. Dahil maaari silang gumalaw ng nakapag-iisa, maaaring gamitin ng mga piloto ang mga ito para sa mga lumilitaw o umiiwas na mga maniobra tulad ng isang masikip na bangko upang maiwasan ang isang missile ng kaaway at kahit isang barrel roll. Ngunit hindi lang iyon ang magagawa nito. Salamat sa isang sniper pod, ang Bone ay maaaring aktwal na gumana bilang isang malapit na support aircraft. Kung titingnan mong mabuti, may parang security camera na lumalabas sa isa sa mga hardpoint sa kanang bahagi ng fuselage. Ngunit hindi ito ordinaryong sistema ng seguridad ng ADT. Sa katunayan, ang aktwal na pangalan ng device na ito ay ang Sniper Pod. Ang Sniper Pod ay isang system na may maraming electro-optical at infrared na camera at naka-install na talagang badass na laser designator. Bagamat hindi gagamitin ng mga tripulante ang device na ito sa turn 2000 talampakan sa himpapawid, kapag naka-install ang Sniper Pod, ang Bone ay maaaring maging tumpak at mabagal para sa malapit na suporta sa hangin para sa mga tropa sa lupa. Ngunit para sa misyon ngayon, ang B-1 crew ay magsasagawa ng pangmatagalang apoy laban sa kanilang mga target. Salamat sa bilis at kakayahang magamit ng sasakyang panghimpapawid, ang mga bombero ay nakarating sa Syrian airspace na hindi natukoy ng radar ng kaaway at malapit na sa kanilang mga launch point.
habang ang mga eroplano ay nakakakuha sa loob ng 15 minuto ng kanilang itinalagang punto. Nang paglabas ng armas, ang eroplano ay napupunta sa autopilot at pumalit. Sa paggawa nito, mas makakatuon ang mga piloto sa kung ano ang nasa paligid nila at makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal ng armas habang kinakalkula ng eroplano ang eksaktong drop point batay sa hangin, bilis ng sasakyang panghimpapawid at maraming iba pang mga kadahilanan. Habang lumilipad ang eroplano sa drop point, ang mga pintuan ng bomb bay ay naglalabas para sa partikular na ordinansang iyon na naplano ng maaga. Pagkatapos, ang kailangan lang gawin ng mga piloto ay panoorin ang pag-ulan ng kalayaan at demokrasya at asahin ang pinsala sa labanan habang ginagawa ito. Para naman sa 2 bones sa misyon na iyon, paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang sa nawasak ang 8-5 target sa 7 sites sa Iraq at Syria. Ngunit habang ang misyon na ito ay isang tagumpay, ang tides ng digmaan ay nagbabago. Ang mga sasakyang panghimpapawid na maaring naging napakahusay taon na ang nakalipas ay kasing ganda na ngayon ng isang higanteng target na may markang "Shoot Me" sa likod ng mga ito. Noong 1962 ang Air Force ay hindi rahayaan ang isa sa kanilang pinakamahusay na mga bombero na maging lipas na sa harap ng kanilang mga mata. Sa halip, ang mga opisyal ng Air Force ay nagsimula sa isang ambisyosong programa upang patuloy na patalasin ang nakamamatay na gilid ng bones para sa mga darating na taon. Nagsimula noong 2020 ang B1 Embracing Agile Scheduling Team o BEAST program ay isang paraan upang gawing mas nakamamatay ang bone sa mga moderno at pinagtatalo ng airspace. Isa sa mga pangunahing bahagi nito ay ang pag-update ng lahat ng kagamitan sa komunikasyon at data nito sa modernong panahon. Nilagyan ng mga link ng data tulad ng Link 16 at iba pang advanced na kagamitan sa komunikasyon ng bone ay maaari na ngayong magpadala at tumanggap ng impormasyon sa isang labanan ng mas mabilis kaysa sa dati kung kailan ang mga segundo ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-uwi o hindi. Nakatuon din ang mga upgrade na ito sa pagpapatigas ng bone laban sa mga hindi tradisyonal na banta tulad ng cyber attacks at EMP threat. Sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga isyong ito, tinitiyak ng Air Force na ang mga simpleng phishing na email ay hindi makakapaglabas ng isang multi-milyong dolyar na sasakyang panghimpapawid. Bukod pa rito, ang sistema ng pagtatanggol sa sarili ng sasakyang panghimpapawid ay inaayos upang isaalang-alang ang mga umuusbong na banta na hindi naroroon nung unang lumabas ang sasakyang panghimpapawid. Ang Air Force ay nag-a-upgrade din sa sistema ng Identify Friend or Foe o IFF ng bomber upang matiyak na ang eroplano ay nakakasabay sa lalong nagsisikip na mga battle space. Ngunit hindi lamang yon ang mga lugar na nakakakuha ng mga pag-upgrade. Bukod sa pagpapatibay sa mga katawan ng sasakyang panghimpapawid at mga bomb bay para sa serbisyo sa hinaharap, ibinabalik din ng BEAST program ang mga hardpoint ng sasakyang panghimpapawid online. Sa unang sulyap ito ay maaaring parang isang simpleng mekanikal na pagsasaayos, pagbolting lang ng mga pylon ng armas pabalik sa lugar. Ngunit sa katotohanan, ang desisyong ito ay nagdadala ng malalim na technical estratehiko at maging pampulitikang kahalagahan, lalo na kapag inilagay sa mas malaking konteksto ng mga pangako sa pagkontrol ng armas ng US at ang umuusbong na kalikasan ng modernong pakikidigma. Sa loob ng mga dekada, sadyang hindi pinagana ng United States Air Force ang mga hardpoint na ito at ang dahilan ay hindi teknikal na limitasyon kundi pangangailangang pampulitika. Sa ilalim ng mga tuntunin ng huling kasunduan sa START, obligado ang Washington na bawasan ang bilang ng mga sistema ng paghahatid na may kakayahang nuclear na pinananatili nito sa aktibong serbisyo. Ang mga madiskarteng bombero tulad ng B-52 Stratofortress ay nahulog sa kategoryang ito dahil ang B-52 ay orihinal na idinisenyo na may kakayahang magdala ng mga nuclear gravity bomb at cruise missiles sa labas. Ang mga hard point mismo ay itinuturing na bahagi ng nuclear capacity nito.
Upang makasunod sa mga limitasyon sa kasunduan, ginawa ng Air Force ang pisikal na pagbabago sa mga pylon na ito upang hindi na sila tumanggap o mag-deploy ng mga nuclear armament. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng senya sa Moscow at sa mundo na ang mga airframe na ito ay hindi na binibilang sa kategoryang strategic nuclear na tinukoy ng mga arms control frameworks. Ang pagsunod na iyon ay may halaga. Kapag ang mga pylon ay na-neuter ang B-52, ay nawala ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang kagalingan sa maraming bagay. Ang mga panlabas na hardpoint ay dating pinahintulutan ang sasakyang panghimpapawid na magdala hindi lamang ng mga sandatang nuklear, kundi pati na rin ang isang malawak na hanay ng mga kumbensyonal na munisyon mula sa mga bombang ginagabayan ng katumpakan hanggang sa mga malayuang standoff missiles. Sa pamamagitan ng pagsuko sa kakayahang iyon, epektibong nilimitahan ng Air Force ang kakayahang umangkop ng bomber sa mga modernong hindi nuklear na salungatan. Sa loob ng ilang panahon, katanggap-tanggap ang trade-off na ito, natapos na ang Cold War. Lumamig ang mga tensyon sa nuklear at mas mataas ang halaga ng Washington sa pagpapakita ng pagsunod sa mga kasunduan kaysa sa pagpiga sa bawat onsa ng utility mula sa legacy na armada ng bomber nito. Fast forward sa kasalukuyang araw at ang kalkulus ay mukhang ibang-iba sa muling pagbabalik ng puwersa ng mahusay na kompetisyon sa kapangyarihan, pagtaas ng China, pagiging mapanindigan ng Russia at paglaganap ng advanced na teknolohiya ng missile sa maraming rehiyon. Hindi na kayang isideline ng Air Force ang napakalakas na kakayahan. Dito pumapasok sa larawan ang programang Beast Bomber Enhanced Aircraft Survivability and Technology. Sa pamamagitan ng muling pag-activate sa mga hardpoint na ito, ibinabalik ng programa ang isang dimensyon ng combat flexibility na sadyang na mothball sa loob ng halos 3 dekada. Ang mga implikasyon ay napakalaki. Una, mula sa isang purong teknikal na pananaw, ang pagbabalik ng mga pylon sa online ay nagpapahintulot sa B-52 na palawakin ang kapasidad ng kargamento nito. Sa halip na umasa lamang sa panloob na bombay nito na mismong na moderno sa ilalim ng kamakailang mga programa, sa pag-upgrade ang sasakyang panghimpapawid ay muling makakapagdala ng magkahalong pagkarga ng mga armas sa loob at labas. Nangangahulugan iyon na ang isang bomber sortie ay maaaring pagsamahin ang mga stand-off cruise missiles, hypersonic na armas at precision-guided munitions, lahat sa isang pakete na nagbibigay sa mga commander ng higit na kakayahang umangkop sa pagsasaayos ng mga strike mission. Sa mga sitwasyon ng salungatan na may mataas na intensity, ito ay napakahalaga ang kakayahang maglunsad ng iba't ibang klase ng mga armas nang hindi nangangailangan ng maraming suportang sasakyang panghimpapawid ay maaaring mag-compress ng mga timeline, magbabad sa mga depensa at maghatid ng shock effect na maaaring hindi makuha ng mga kalaban. Pangalawa, mayroong survivability factor. Ang mga modernong panlaban sa hangin, lalo na ang mga itinalaga ng Russia at China, ay layered mobile at naka-network sa mga paraan na ginagawang mas mapanganib ang pagtagos kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang isang B-52 ay hindi palihim hindi kailanman naging at hindi kailanman magiging. Nakadepende ang kaligtasan nito sa paglulunsad ng mga armas mula sa mga stand-off range bago pa man ito makarating sa hanay ng mga interceptor ng kaaway o mga surface-to-air missile na baterya. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga panlabas na pylon, ang bomber ay maaaring magdala ng higit pang mga long-range cruise missiles, kabilang ang mga susunod na henerasyong disenyo na mas stealthier, mas mabilis at mas matalino. Direkta itong isinasalin sa mas mataas na pagpigil, alam ng mga kalaban na mas maraming launchers sa kalangitan, ang katumbas ng mas maraming potensyal na missiles na pumapasok na nagpapalubha sa depensibong pagpaplano at pinatataas ang panganib na masira ang kanilang mga system. Pangatlo at marahil ang pinakamahalaga, mayroong dimensyon ng estratehikong pagbibigay ng senyas.
sa pamamagitan ng pisikal na pagbaligtad sa mga pagbabagong ginawa sa ilalim ng START. Ang US ay nagpapadala ng banayad ngunit hindi mapag-aalinlanganan na mensahe kontrol sa mga armas na dati nating alam na patay na ito sa pagsususpinde ng Russia sa paglahok sa New START at ang China ay hindi kailanman nakatali sa gayong mga kasunduan. Sa simula, nakikita na ngayon ng Washington ang mas kaunting dahilan upang kusang loob na paghigpitan ang mga platform nito. Ang pagpapanumbalik ng mga hardpoint ng B-52 ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng karagdagang combat utility. Ito rin ay sinasadyang pahayag na ang US ay handa na i-maximize ang bawat onsa ng potensyal mula sa umiiral nitong arsenal. Anuman ang mga naunang pangako sa kasunduan. Sa geopolitical na mga termino, ito ay nagmamarka ng pagbabago mula sa pagpigil tungo sa katatagan, mula sa pagsunod tungo sa kakayahan. Magtatalo ang mga kritiko na pinapahina nito ang mga dekada ng maingat na pagsusumikap sa pagkontrol ng armas at hindi sila ganap na mali. Para sa karamihan ng huling bahagi ng ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo, ang mga kasunduan sa disarmament ay nagbigay ng antas ng katatagan at predictability sa mga relasyong nuclear sa pamamagitan ng pagbabago sa mga bombero upang maging walang kakayahan sa panlabas na karwaheng nuklear. Ipinakita ng Washington na handa itong gumawa ng mga concession sa nungalan ng transparency. Ang pagbabalik sa hakbang na iyon ay nanganganib na palakasin ang isang ikot ng kawalan ng tiwala kung saan ipinapalagay ng bawat panig na ang isa ay naghahanda upang ibigay ang pinakamataas na kakayahan sa nuclear sa ilalim ng pabalat ng pangkaraniwang kakayahang umangkop. Ang mga taga-suporta ay sumasalungat gayunpaman na ang mundo ay lumipas na sa panahon ng kasunduan at ang pagkapit sa mga artipisyal na paghihigpit habang ang mga kalaban ay lumalawak ng hindi napigil ay isang recipe para sa estratehikong kawalan ng timbang. Sa maraming paraan, sinasagisag ng programang BEAST ang paglipat na ito. Ito ay hindi lamang isang teknikal na pagsisikap sa modernisasyon. Ito ay isang mas malawak na recalibration ng kung paano nilalayon ng Estados Unidos na ipostura ang bomber fleet nito sa panahon ng panibagong tunggalian sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga estruktura ng sasakyang panghimpapawid, pag-upgrade ng mga bomb bay, at ngayon ay muling pag-activate ng mga hardpoint. Inihahanda ng Air Force ang B-52 hindi lamang upang mabuhay sa 2050s, ngunit upang manatiling isang kapanipaniwala, maraming nalalaman na tool ng pagpigil at pakikipaglaban. At habang ang bomber mismo ay isang tumatandang airframe, ang kabuuan ng mga pag-upgrade na ito ay epektibong binabago ito sa isang bagay na ibang-iba mula sa higanteng lumbering na unang lumipad noong 1950s. Sa madaling salita, ang desisyon na ibalik ang mga hard points sa online ay hindi maaaring balewalain bilang isang maliit na technical na tweak. Sinasalamin nito ang isang pangunahing pagbabago sa mga prioridad sa pagtatanggol ng US malayo sa pagpigil sa panahon ng kasunduan at patungo sa walang hangganang kahandaan sa pagpapatakbo. Kung ginagawa nitong mas ligtas o mas mapanganib ang mundo, ay pinagtatalunan pa rin. Ngunit isang bagay ang malinaw sa pamamagitan ng pagbuhay na muli ng mga kakayahan sa sandaling sadyang ibinaon muling isinusulat ng programang BEAST ang kinabukasan ng estratehikong paglipad at marahil ang hinaharap ng mismong kontrol ng mga armas. Ngayon sa programang BEAST, nire-refurbish nila ang mga hardpoint na ito dahil ang layunin ay magkaroon ng mga bagong hypersonic na armas, ang Bomber Testfire. Ang kakayahang ito na magpaputok ng pinakabagong henerasyon ng mga super long-range na hypersonic na armas ay gagawing mas nakamamatay ang bone. Sa buong pagmamahal na ibinigay ng Air Force sa ilalim ng BEAST program, ang bone ay inaasahang magsisilbi hanggang sa 2036 man lang. Bagamat sa huli ay papalitan ng B-21 Raider ang lahat ng mga ito hanggang sa malutas ang mga kinks sa programang iyon, ang bone ay hindi pupunta kahit saan anumang oras sa lalong madaling panahon. Bye muna!